Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Bago ang lahat, magdasal tayo dahil pangit ang panahon sa Pilipinas. At marami ang umiinda ngayon ng landslide at pagbaha. Sinabi na yan, ma'am, magagamit ang tubig sa tagtuyo. Hindi yan ang bangag. Hindi yan ang bangag talaga. Gamitin na yung sa ulan na nakay sa bangag. Bangag na idea! Bangag na idea yan! Hindi ko alam, ma'am, paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga. Wala! Ano magagawin natin? Wala! Peace be with you. Oo. Ako? Ikaw sana presidente, ma'am. Ikaw na lamang, Sara. Ikaw dapat yun, Ma'am, ma'am. alam ko yun. Marami nagsasabi sa akin yan. Sa Pilipinas, ma'am, kahit saan ako umikot, yan ang sinasabi nila. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Hindi sa huli ang lahat. Ang balikan nila. Papasin tayo. Akala ko kasi, Maling akala. Maraming namatay sa akala mo. Maraming nakamali sa akala. akala ko kasi, di ba ikaw, magulang ka, or may edad ka na, magulang ka, ang gusto mo para sa anak mo, maganda hindi bumabaha yung inyong lugar, makakalakad siya, makakapasok siya ng paaralan na maayos, hindi tayo takot na may mangyayari sa kanya. Pag may sakit, pumasok ka sa hospital, automatic, nandiyan na kaagad yung tulong ng gobyerno, hindi ka pa maghanap-hanap saan. May malinis, maayos, mabilis na bus, o train, o tram. Di ba ganun ang pag-iisip nating lahat? Ganyan tayo mag-isip, di ba? O tapos pangarap natin na, ay, sana umabot ang araw na hindi na tulad ko, ang aking mga anak na naghihirap dito sa ibang bansa. Na dugo, luha at pawis, araw-araw ang nangyayari sa akin dahil sa pagtatrabaho para sa aking pamilya. Di ba ganun yung pangarap natin? Hindi ko alam kung bakit hindi ganyan. Akala ko, ganyan ang pangarap niya para sa ating lahat. Lalo-lalo na para sa ating mga anak. Para sa kukin. Huwag ka na mag-go. Pangarap na para sa mga tuwan-tuwanin. Huwag ka na mag-go. Para sa kukin. Talagang ka na presidente. Sama-sabang Ma'am, hindi kasi siya gawain ng isang tao lang. Hindi siya gawain ng presidente. Isipin mo, kunwari, presidente ako. Kunwari. Hindi, kunwari, Nakita presidente niyo yung talaga. House of Representatives, ma'am? Ilang buhaya yon? 305? 95? Ang buhaya. Pinakamatanda si Lalay. Si Lalay po pinakamatanda. Kaya nga nung kampanya, di ba, nangampanya ako sa inyong lahat. Sabihan natin yung mga naiwan sa Pilipinas, hindi dahil sikat, hindi dahil galing sa dinastiya, hindi dahil paulit-ulit kapamilya ng politiko ay ilagay na bayan at sa taong bayan. Diba? So, isipin mo man, sa susunod na eleksyon, nandyan na naman sila. Eleksyon ang mga buhaya, ma'am. Eleksyon. Kaya hindi siya magagawa ng isang tao lang. Tama. Kailangan
baguhin natin. Tayong lahat, sama-sama, baguhin natin yung mukha. Totoo yan, ma'am. I agree. I totally agree sa sinasabi mo na may dayaan sa nakaraan na eleksyon. Kaya paulit-ulit ko din sinasabi sa PDP kasi hindi ako member ng PDP party. Sabi ko sa kanila, questionin nyo. Kumuha kayo ng magagaling na election lawyer, kumuha kayo ng magaling na IT expert. Tanungin nyo yung resulta. Kasi hindi siya mathematically possible. Hindi talaga, ma'am. Daya talaga. Kailangan natin baguhin ang napakaraming bagay at napakaraming bulok, lalong-lalo na sa sistema doon. Hindi ito kampanya para sa 2028 elections, ha? Ito ay rally kontra sa ginagawa ng ICC. Ang estado ng ating bayan. Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness, frustration, anger. Dahil tayo ay bumoto. Bumoto tayo ng isang presidente na ang sabi niya, unity at continuity ang kanyang dadalhin para sa Pilipinas. Nabondol po kami, ma'am. Anong nangyari? Walang naibigay kahit isa. Wala tayong nakikitang pagbabago. Kayong lahat, nasasabi niyo yan. Kasi pag uwi niyo sa airport pa lang, nakakagwisit na, di ba? Iritado ka na sa airport pa lang. Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis. Organized. Diba? Hindi ka natatakot na nakawin yung laman ng mga pasalubong mo. Nauna na sila sa pasalubong. Paglabas mo sa airport, ako. Tanimbala pa. Alright mga kababayan, yun po yung sinabi ni Vice President Sara Duterte doon sa The Hague, Netherlands, no? Kagabi doon sa kanilang Free Duterte Rally, mga kababayan, no? Sa muling pagkakataon ay nagsagawa ulit sila ng rally doon sa The Hague, Netherlands para ipanawagan dito po sa ICC na palayain na po itong si Pangulong Duterte, mga kababayan. At personal na dumalo nga po dito, no, si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Jimmy Bundok, mga kababayan, at nandun din ang buong pamilya ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, no, para sumali dito po sa Duterte Free Rally doon sa The Hague, Netherlands. At dito nga po ay sinabi ni VP Sara, no, kung paano naging presidente itong si Pangulong Marcos Jr. na wala nga pong alam, mga kababayan. At naghumingi siya ng umanhin, no, dahil sa kanya ay binoto ng maraming Pilipino itong si Pangulong Marcos Jr. kasi unity man po sila, no, sila magkasama doon sa 2022 presidential election. Kaya sabi niya ay maraming nagsabi sa kanya na dahil sa kanya ay binoto nila itong si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. At ito nga po yung issue sa baha, humihingi ng dasal at panalangin itong si VP Sara sa mga Pilipino dahil dito sa Pilipinas ang nangyaring pagbaha, mga kababayan, at mga landslide, no, na nangyari dulot ng bagyo, mga kababayan, at itong habagat. At na kwento po ni VP Sara or natanong niya na talagang sinabi ba talaga ni President Marcos, no, kung tagbaha ay iipunin yung tubig para may magamit sa panahon ng tagtuyo. Ayan, so nagtanong si VP Sara kung talaga bang sinabi ni
President Marcos Jr. yon. Ayan, at nasabi niya rin na hindi niya alam kung paano naging presidente nga po itong si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. At itong mga pangyayari dito sa ating bansa na wala pang pag-unlad, sabi ni Bibi Sara ay imbis na nagmamadali tayo para mahabol natin yung mga development dito po sa Southeast Asia, kasi tayo na lang daw yata ang naiwan. Naungusan na tayo ng ibang bansa, lalo na itong dating mga kulelat na bansa dito sa Southeast Asia ay ngayon ay develop na. Ayan, na naiwanan or napag-iwanan ang bansang Pilipinas mga kababayan, kahit nga po dito sa mga turista imbis dati ang mga turista sa Pilipinas ay milyon-milyon. Pero ngayon ungusan na tayo ng mga bansa dito sa kapitbahay natin sa Southeast Asia, kagaya po ng Cambodia. Ayan, so mas marami na po silang tourist arrivals doon compare sa atin. At yung mga negative na nangyayari ng mga turista dito sa ating bansa na kung saan meron po silang mga sinasabihan na yung kanilang mga nationals na mag-ingat dito sa Pilipinas, kasi nga po may mga hindi magandang nangyari sa kanilang mga nationals dito. Kaya syempre kasiraan po yun ng ating bansa mga kababayan, hindi safe yung kanilang mga nationals pag pumunta sa Pilipinas, kaya malaking impact po yun. Napaka-negative yun dito sa ating mga kababayan, sa ating imahe sa Pilipinas, na maraming turista ang mag-atubili or mag-alinlangan na pupunta dito dahil sa kanilang safety. Ayan, so although hindi naman po lahat ng area dito sa Pilipinas mga kababayan, hindi naman lahat ay hindi safe Marami naman pong lugar ditong safe po sa Pilipinas. May mga mangilan-ngilang lugar lang talaga na may mga gumagawa ng hindi magandang mga bagay mga kababayan. At sinabi naman ni Bibi Sara na yung kanyang speech ay hindi para sa kampanya sa 2028. Bagkus ito po ay patungkol lamang doon sa kanilang panawagan para kalampagin itong ICC mga kababayan, na palayain na po itong si Pangulong Duterte, kasi siya na lang pala mga kababayan yung natira doong kinakaso ng ICC. Parang wala na po silang trabaho pag wala ito si Pangulong Duterte doon sa ICC mga kababayan. At iginit nga ni Bibi Sara itong pagkikipagsabuatan ng Marcos administration, na mismong Pilipino ay talagang inihatid papunta doon sa dahig Netherlands para nga po dito sa ambisyon daw sa politika mga kababayan. Kasi si Pangulong Duterte ay pangunahing kritiko ng Marcos administration, at yun daw po ay ginawa para patahimikin yung kanilang kalaban sa politika. Kaya sinabi ni Bibi Sara, naggamitan po yung ICC at itong si President Marcos Jr. or itong administration ni Pangulong Marcos mga kabayan, dahil nakinabang siya, at nakinabang daw po yung ICC dahil tuloy-tuloy pa rin daw po yung mga tulong ng mga ibang bansa na miyembro ng ICC. And tuloy pa rin yung kanilang trabaho dito, yung mga taga-ICC, dahil meron pang kaso na ginagawa sila doon sa ICC mga kabayan. At dito po sa gobyerno ng Pilipinas, yung admin ay nakinabang din dahil napilayan yung kanilang mga kalaban sa politika mga kabayan. At lalo na talagang napaka-vocal ni President Duterte about dito sa mga ginagawa ni President Marcos Jr. Ayan yung issue ng GAA 2025 mga kabayan. Hanggang ngayon ay wala pa pong balita kung ano na pong nangyari wala pa po yung schedule mga kabayan ng Supreme Court, yung oral argument na inihain na petisyon nila Attorney Vic Rodriguez at nila Congressman Ungab. So hanggang ngayon wala pa po tayong balita kung kailan yung oral argument. So magsisimula na lang ulit ng budget, or mag-uumpisa na rin sila mga kabayan dito sa budget ng 2026 kasi mag-a-assume na itong or magre-resume na itong 28th Congress mga kabayan. At syempre yung budget ng 2026, yun po yung mahalagang
batas na gagawin nila, mga kababayan. At itong oral arguments ay panay-extend, no? Di ko alam anong nangyari dito, bakit ini-extend ng Supreme Court itong oral arguments, mga kababayan. So wala pa rin pong balita naman si Attorney Vic Rodriguez kung kailan itong schedule nila doon sa oral arguments, na kung saan marami na rin pong nag-abang, no? Nakaabang o naghintay kung ano na pong update doon sa oral argument sa GAA 2025, na kung saan may mga nakikita nga silang blanco, mga kabayan. Pero pagdating doon sa terma ng presidente ay meron na pong mga items, mga kabayan, may mga amounts na daw. Kaya yun yung question nila President Duterte, no? Nila Attorney Vic Rodriguez at ni Congressman Ungab, bakit ganun? May mga blanco, hindi daw po pwede yun, mga kababayan, na may mga blanco tapos bigla na lang lilitaw na may mga budget na yung mga items na iyon. At yun daw yun, mga kababayan, no? Yung mga blanco ay doon daw nilalagay sa mga budget ng agriculture at sa national irrigation, mga kababayan. At ito nga, tuloy-tuloy yung panawagan ng Duterte supporters, no, na kalampagin itong ICC, na palayain na po itong si Pangulong Duterte, mga kabayan, at pauwiin na po dito sa Pilipinas, lalong-lalo na doon sa Davao City, na kung saan siya nga po yung nanalong mayor, no, noong 2025 midterm election via landslide. Ayan, so pati sa Davao marami pong mga activities din, mga kabayan. Meron po silang mga rally din at motorcade, no? At hindi lang doon sa Davao, pati sa Cebu, mga kabayan, at dito po sa NCR sa Manila meron din po silang activities, no? Related dito po sa Free Duterte rally, mga kababayan. Sa Santa Mesa, sa mismong headquarters ng PDP laban, ayan, meron po silang program doon din kahapon. At sa Quezon City meron din po silang program, mga kabayan. At ngayong araw meron din po silang caravan, no? Sa Cavite area, meron silang mga motorcade din doon, mga kababayan, ang Duterte Riders. So ano pong opinion nyo, mga kababayan, no? Dito po sa Free Duterte rally speech ni VP Sara Duterte, na kung saan muli po niyang binalikan or binultahan itong Marcos administration. Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.